Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa House of Lies. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ano ang mangyayari kapag ang babaeng matagal mong iginagalang ay siya ring naging dahilan ng pagbagsak ng pamilya? At paano kung ang unang humusga sa kanya ay matagal nang naghihintay ng tamang sandali upang wasakin ang lahat? Ito ang kwento kung saan, kahit ang tahimik na hapagkainan ay nagtatago ng puot. Nagsimula sa katahimikan, matapos ang mga tao ng sigawan, pagtataksil at luha, tila muling nagkakasama ang pamilya Campo. Sa unang pagkakataon, magkasamang nakaupo sina Greg, Edward at Reyna. Tahimik ang living room ng mansion, ngunit bawat tingin ay puno ng bigat. Si Edward, na minsang itinaboy, ay nagpatawad sa kanyang ama at niyakap siya ni Greg. Hindi lamang paghingi ng tawad, kundi desperadong pakiusap na huwag muling masira ang pamilya. Ngunit habang puno ng saya ang pamilya, si Aldrin ay nilamon ng galit. Sa kanyang isip, si Reyna ang ugat ng lahat, ang kumuha sa kanyang ina, ang dahilan ng kanilang kahihiyan at paghihiganti, habang ang iba'y namumuhay sa karangyaan. Ngunit walang nakakaalam na mas madilim pa ang nakaraan ni Reyna. Isang gabi, ibinulgar ni Aldrin ang lahat sa social media. Lumang larawan, lumang kwento, lumang kasalanan, lahat inilantad. Ang nakaraan ni Reyna bilang bayarang babae. Sa isang iglap, gumuho ang kanyang pagkakakilanlan bilang iginagalang na ina ng pamilya. Mga bulong sa opisina, malulupit na komento online. She fooled us all. How did she become the family's mother? Ang pinakamasakit ay hindi lamang ang reputasyon ni Reyna, kundi ang buong karangalan ng Torcampo family. Nakaupo si Reyna, nanginginig, puno ng luha, habang ang nakaraan na matagal niyang inilibing ay muling bumangon upang wasakin siya. Mula roon, muling nagkawatak-watak ang pamilya. Si Greg ay nagngit-ngit, hindi sa nakaraan ng asawa, kundi dahil may taong sinadyang sirain ang kanyang pamilya. Hindi ko hahayaang bastusin nila ang pamilya ko. Ngunit tanong, pamilya pa ba ito o isang bahay na puno ng lihim? Samantala, lalong lumala ang sitwasyon. Si Thea, na hindi kailanman natutong tumanggap ng pagkatalo, ay handang gawin ang lahat upang makamit ang kanyang nais. Sa pool ng mansion, muntik nang bumagsak si Greg dahil sa kanya. Walang sigaw na kailangan, sapat na ang kanyang malamig na mga mata upang ipakita na kaya niyang pumatay. Mabuti na lamang at dumating si Mars. Sa dilim ng gabi, nagbanggaan ang dalawang babae. Hila ng buhok, sakal, tubig na nagtilamsikan. Hindi ito simpleng away, kundi pagsabog ng taon-taong galit. Gabing iyon, nagpasya si Edward. Pinalayas niya si Thea mula sa mansion. Hindi na niya kayang tiisin pa. Sa wakas, nakita niya ang tunay na anyo ni Thea. Ambisyon, panlilinlang, kasakiman. At sa sandaling iyon, umiyak si Ashley. Isang batang walang kasalanan, ngunit nadadamay sa digmaan ng matatanda. Ngunit sa labas ng mansion, mas madilim na plano ang nabuo. Magkasama sina Aldrin at Thea, parehong puno ng galit, parehong uhaw sa paghihiganti. Magkasama nilang binitawan ng sumpa. Mawawasak sila. Ang kanilang target, si Reyna. Ngayon, nananatiling mabigat ang mga tanong. Hanggang saan pupunta sina Aldrin at Thea sa landas ng kasinungalingan at pagpatay? Kaya bang protektahan ni Greg ang pamilyang unti-unti nang gumuho? Maililigtas ba ni Edward ang pamilya sa kanyang desisyon o lalo lamang nitong palalalimin ang bitak? At higit sa lahat, ang nakaraan ba ni Reyna ang tunay na sumpa ng pamilya o sandata lamang na ginagamit ng iba upang wasakin sila? Sa Torcampo Mansion, ang katahimikan
ay hindi tanda ng kapayapaan. Ito'y hudyat ng paparating na unos. Minsan, ang pinakadelikadong unos ay hindi yaong nasa labas, kundi yaong isinilang mula sa mga lihim sa loob ng bahay. Isang gabi ang paparating, babad sa dugo, at isang pangalan ang tuluyang mawawala sa Torcampo family. Sapagkat kapag ang tao'y nabuhay ng matagal sa galit, hindi na niya alam kung hustisya ba ang hinahanap o paghihiganti lamang. Habang pilit na binubuo ni na Greg at Rhina ang kanilang pamilya, hindi nila namamalayan na bawat yakap ay lalo lamang nagpapaliyab sa puot ni Aldrin. Tahimik ang mansyon ng gabing iyon. Nakaupo si Rhina sa living room, hawak ang malamig na kape. Hindi niya kayang tumingin ng diretso kay Greg. Kahit pansamantalang nagkasundo, mabigat pa rin ang hiya at takot. Takot na ang kanyang nakaraan ay hindi na mabubura. Sapagkat kahit patawarin ka ng pamilya, minsan hindi mo mapapatawad ang sarili. Tahimik na nakamisid si Greg. Sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano kapagod si Rhina. Hindi bilang asawa, hindi bilang ina, kundi bilang isang babaeng matagal nang tumatakbo mula sa kanyang mga kasalanan. Mahina niyang bulong, hindi ko hahayaang mag-isa kang lumaban. Simpleng salita. Ngunit para kay Rhina, iyon ang unang pagkakataon na may naniwala sa kanya. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa pag-ibig. Samantala, habang pilit na bumabangon ang pamilya, si Thea ay lalong lumubog sa dilim. Matapos siyang palayasin ni Edward, naglakad siya sa gabi na parang mabangis na hayop. Basang buhok, namamagang mga mata, ngunit sa mga matay nagliliyab hindi ng sakit, kundi ng apoy ng paghihiganti. Ang tanging destinasyon niya, ang madilim na silid ni Aldrin. Magkaharap silang dalawa, tahimik, mabigat, mapanganib. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Thea na may tunay na nakakaunawa sa kanyang galit. Parehong iniwan, parehong nawala, parehong uhaw sa paghihiganti. Hindi sila dapat maging masaya. Wika ni Aldrin. At mula roon, nagsimula ang kanilang pinakanakakatakot na plano. Samantala, sinubukan ni Edward na ayusin ang ugnayan kay Ashley. Isang ama hindi sa dugo, kundi sa tunay na pagmamahal. Tumanggi si Ashley na sumama kay Thea. Pinili si Edward, ang lalaking tunay na nagpalaki sa kanya. At iyon ang pinakamalaking sugat ni Thea. Maging ang sariling anak ay iniwan siya. Hindi niya matanggap. Kaya't isang gabi, habang lahat ay natutulog, bumalik siya. Tahimik, walang takot, parang multong humahabol sa huling hiling, si Ashley. Ngunit muli siyang nahuli ni Edward. Sa gitna ng living room, nagharap silang dalawa. Walang sigawan, walang suntok. Ngunit bawat salita ay matalim na parang patalim. Tama na, Thea. Hindi mo na naiisip kung sino ang nasasaktan mo. Ngunit tumawa lamang si Thea. Isang tawa na walang pagsisisi. Tawa ng kabaliwan. Hindi mo ako kilala, Edward. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Edward ang tunay na takot sapagkat nakita niyang kaya talagang wasakin ni Thea ang lahat. Sa ibang dako, habang lahat ay abala sa sariling sugat, lumapit si Aldrin kay Paulo. Isang lalaking hindi man lang alam na mas malalim ang kanilang ugnayan. Ang katotohanan, hindi tunay na kapatid si Aldrin. Siya ang anak ng dating asawa ni Walter. At habang nakahiga si Walter sa kama, mahina, nakikipagbuno sa hininga, ang mga kasalanang matagal nang inilibing ng pamilya ay muling lumilitaw. Maaari mong tuklasin ang hiya ni Rhina, ang kabaliwan ni Thea, ang takot ni Edward, ang pagpili ni Ashley o ang lihim na pinagmulan ni Aldrin upang makita kung paanong ang gabing ito ay maaaring maging simula ng pinakamadilim na kabanata ng Torcampo family. Sa silid, mabigat ang katahimikan. Mahina ang ugong ng oxygen machine at nakahiga si Walter. Walang galaw, ang mga matay nagliliyab sa desperadong pagtatangkang magsalita. Pigilan ang paparating na sakuna. Ngunit huli na ang lahat. Ang gabing iyon ang naging pinakamadugo at pinakamapanganib na kabanata sa Torcampo family.
Habang inaakala ni na Reyna, Paulo at Edward na simpleng pag-uusap lamang ang nagaganap, si Aldrin ay matagal nang nag-aabang, puno ng puot, handang pumatay. Bigla siyang sumulpot, hindi na isang lalaking sugatan, kundi isang halimaw na walang konsensya. Agad niyang inatake si Reyna, ang mga matay nagliliyab sa galit. "You will pay for everything you did to my family." Sigaw ni Reyna, desperadong lumaban si Edward, ngunit mabilis si Aldrin. Sa isang iglap, sinakal niya si Paulo gamit ang bakal na tubo. Habang nawawala ang hininga ni Paulo, malamig na bulong ni Aldrin, "I'll send you to your mother." Nagulo ang lahat. Sigawan, takot, kaguluhan. Ang pinakanakakatakot ay handa talaga si Aldrin na pumatay. Paghihiganti ba ito? O kabaliwang matagal nang nakabaon? At sa gabing iyon ng dugo, itinuro ni Aldrin ang lahat ng sisi kay Thea. Sapagkat sa susunod na kabanata, may mamamatay, may pagtataksil na hindi na maayos, at isang babae ang magigising sa katotohanan na ang kaibigang pinagkatiwalaan niya ay ginamit lamang siya. Sapagkat minsan, ang pinakadelikadong sandata sa pamilya ay hindi baril, kundi ang matagal ng nakatagong katotohanan. Gabing iyon, nalunod sa dugo at kasinungalingan ang Torcampo family. Halos mawalan ng malay si Paulo sa pagkakasakal, nanginginig si Reyna, pinipigil ang kanyang mga iyak. Nagngangalit si Edward, ngunit ang kanyang mga matay puno ng takot. Takot na sa pagkakataong ito, may tunay na mamamatay. Si Aldrin ay hindi na sugatang anak ng nakaraan, kundi halimaw na walang konsensya. Pagkatapos, hinarap niya si Thea. Ang malamig na titig ay nagbunyag ng desisyong matagal nang ginawa. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Thea na hindi kailanman naging kakampi si Aldrin. Marahil mula pa sa simula, ginamit lamang siya. Ngunit huli na, upang umatras. Sa ilang segundo, umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis. May tumawag na. Agad na itinuro ni Aldrin si Thea. Gumuho ang mundo ni Thea. Nanginginig, umiiyak. "What are you doing?" Ngunit ngumiti lamang si Aldrin. Isang hungkag ng ngiti, walang emosyon, hindi na tao. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Thea. Sa mundo ng paghihiganti, walang tunay na kaibigan. Ang taong pinanghahawakan mo sa dilim ay siya ring maglilibing sa iyo. Habang lumalapit ang mga pulis, nagmakaawa si Thea kay Aldrin. Ngunit sa halip na iligtas siya, sinakal siya nito. Mabilis, marahas. Habang naghahabol ng hininga si Thea, malamig na bulong ni Aldrin, "Alam kong ilalaglag mo rin ako." Pagkatapos ay binitiwan siya. Halos walang malay, itinapon sa madilim na sulok na parang walang kwentang bangkay. Sa malamig na sahig, naunawaan ni Thea na lahat ng kanyang kasalanan, lahat ng kanyang pagtataksil ay bumalik na sa kanya. Dumating si Greg. Nang makita ang kalagayan ni Reyna, sumabog ang taon-taong pinigilang galit. Tahimik siyang lumapit kay Aldrin, ngunit ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Nanginginig ang kanyang panga, nag-aalab ang kanyang mga mata. "Dahil sa'yo, mawawala siya sa akin." Sa unang pagkakataon, umatras si Aldrin, hindi sa takot, kundi dahil alam niyang may isang taong handa nang tapusin siya. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pag-ibig. At sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis. Kumalabog ang posa sa pulso ni Aldrin. Ang kanyang mukha ay walang pagsisisi, tanging malamig na titig kay Reyna, na parabang sinasabi, kahit sa pagkatalo, ang mga sugat na iniwan niya ay hindi na maghihilom. Maari mong tuklasin ang kabaliwan ni Aldrin, ang pagtataksil ni Thea, ang takot ni Edward, ang pagkakasakal kay Paulo, o ang galit ni Greg upang makita kung paanong ang gabing ito ng dugo at kasinungalingan ay nagmarka ng pinakamapinsalang kabanata sa saga ng Torcampo family. Ang gabing iyon ay nagmarka ng pinakamalupit na sugat sa Torcampo family. Hawak ni Greg si Reyna, duguan at halos mawalan ng malay.
Tahimik ang paligid, walang sigaw, tanging ulan sa labas at mahihinang hikbi. Sapagkat kapag sobrang dami ng kasinungalingan ang bumasag sa pamilya, pati katahimikan ay nagiging hindi matiis. Mabilis kumalat ang balita. Nahuli si Aldrin, ang tunay na utak, ang lalaking matagal ng lihim na nagplano upang wasakin ang Torcampo family. Ngunit kahit nasa kulungan na siya, nanatili ang takot. May mga tanong pa ring hindi nasasagot. Paghihiganti lang ba ang motibo niya? O may mas malalim pang lihim ng pamilya na nakatago? Sinubukan ng pamilya na bumalik sa normal na buhay, ngunit may mga sugat na hindi na naghihilom, lalo na kay Edward. Kahit napatawad niya ang kanyang ama, hindi niya malimutan ang katotohanan. Minsan siyang iniwan, at ang sariling ina ay hindi siya ipinaglaban. Isang gabi, tahimik na nakaupo si Edward sa living room, nakatitig sa lumang mga larawan ng pamilya. Sa labas, mukhang perpekto. Sa loob, itinayo sa kasinungalingan. At iyon ang pinakamahirap. Ang pamilyang akala niyang kanlungan ay siya ring unang bumasag sa kanyang pagkatao. Tahimik siyang niyakap ni Ashley. Hindi na niya gustong bumalik kay Thea. Kahit bata pa, naunawaan niya na ang puwersa ng kanyang ina ay hindi pagmamahal, kundi obsession, control, at takot na mawala ng kapangyarihan. Ngunit may nanalo ba talaga sa kwentong ito? Si Rhina, na habang buhay hahabulin ng kanyang nakaraan. Si Greg, na huli nang natutunan ng tunay na halaga ng pamilya. Si Edward, sugatan mula pagkabata ngunit patuloy na lumalaban. O si Aldrin, nilamon ng galit hanggang tuluyan niyang nawala ang sarili. Sa huli, walang tunay na masaya sapagkat ang kasinungalingan, gaano man katagal ibaon, ay muling lilitaw at sisira sa lahat. At kapag lumabas ang buong katotohanan, wala nang natitirang pamilya, kundi mga taong sugatan na bubuhay sa alaala ng kanilang mga pagkakamali. Kung ikaw si Edward, mapapatawad mo ba ang mga magulang na minsang nagpabaya sa'yo? Naniniwala ka bang tunay na nagbabago ang tao kahit nakasakit na ng marami? At si Aldrin ba ay biktima lamang ng nakaraan? O siya mismo ang pumili ng landas ng pagiging halimaw? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Sino sa kwentong ito ang pinakanagbigay sa iyo ng matinding awa? At kung nakarating ka rito, salamat sa pakikinig at panonood. Like, subscribe, at abangan ang susunod na kwento. Sapagkat sa House of Lies, ang mga lihim ay hindi kailanman lubos na nabubunyag. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.